mga kalutong tinapay, and for today's video gagawa tayo ng brownie cookies. Malutong yung labas nito pero yung loob chewy. And promise hindi siya ganon katamis. Hindi siya nakakaumay, saktong-sakto lang. So wag na nating patagalin yan at simulan na natin. Hello ulit! So dito, meron akong 40 grams ng refrigerated margarine pero itong high cups, lasang butter compound siya. So hindi ako nangangamba sa lasa. Pwede rin naman ang butter, mas masarap siguro pero tipid budget tayo. Meron ako ditong Intense Dark na Van Houten. Sa lahat ng chocolate compound na nagamit ko, ito yung pinakamagandang outcome. Shiny pa din siya. And alam niyo ba to, kahit kasi nasa room temperature lang to, hindi to lumalambot kahit nasa mainit na lugar siya. Hindi siya basta-basta lumalambot o natutunaw dun sa packaging. Tingnan niyo naman, matigas pa rin siya kahit ini-slice na natin. So yan, magme-measure tayo dyan ng 200 grams ng chocolate. Chinap ko na yan. I-melt ko to sa microwave, pero pwede rin naman ang double boiler. 40 seconds ko siyang i-melt sa microwave. Ang gusto ko dito ay yung nagdi-drip talaga siya. Yung talagang completely tunaw na tunaw siya. Para yung brownies na magagawa natin, makintab. Okay? So ayan, nakikita nyo naman yung spatula nagdi-drip siya. After nan, meron ako ditong whisking bowl. Lalagyan natin yan ng 2 pieces ng medium size na itlog. Pwede kayong gumamit dito ng hand mixer pero kasagsaga, nasira talaga lahat ng hand mixer ko. So, stand mixer tayo. Lalagay ako dyan ng 100 grams ng light brown sugar. Ang ibibigay ko ditong measurement ay puro grams. Maliban lang doon sa sobrang liit. Kasi medyo maselan tong gawin. So, akong masisi ako kapag hindi katulad ng nagawa nyo, yung magagawa nyo. Talagang ideally pag baking, by grams talaga. Hindi accurate yung measurement ng by cups. So, ayan. Pagkalagay natin nung 100 grams ng sugar and 1/4 teaspoon ng salt, minix ko yan sa medium speed, mga nasa 4 to 6. And then, minix ko yan for mga 2 to 3 minutes hanggang completely matunaw yung sugar. After nun, ilalagay ko na yung na-melt nating chocolate at butter and imimix ko lang yan ng mabilis. Para medyo nahalo na siya. Tapos noon, tatanggalin ko na yan sa stand mixer and then ipagpapatuloy ko na yung mixing ng spatula. Yan. Ito na yung magiging texture niyan after nating ma-mix. Kita nyo naman. So, dito, magme-measure tayo ng dry ingredients natin. Meron ako ditong 15 grams ng cocoa powder and then 1/4 teaspoon ng baking powder at 1/4 teaspoon ng baking soda. Huwag kayong mag-replace pag first time nyong gagamitin, substitute. Sundan nyo muna lahat ng ingredients natin. Again, ayakong masisi kapag pumalpak yung gagawin nyo. Kaya binibigay ko talaga yung eksaktong measurement. And then, dyan, maglalagay tayo ng 110 grams ng all-purpose flour. Tapos, i-sift na natin yan dito sa ating wet ingredients. Yan. Medyo buo-buo kasi lagi ang cocoa powder, 'di ba? Tsaka baking soda. So, i-sift talaga natin para mas madali yung ating folding process. And yan, sabi ko nga, magpo-fold na tayo. Ayan, hindi naman kailangang dahan-dahan. Basta i-combine nyo lang sila hanggang wala na natitirang dry na flour. So, ayan. Mapapansin nyo, medyo runny pa yung ating mixture. Hindi natin yan may scoop. Maglalapat yan dun sa ating pan kapag in-scoop kagad natin yan. So, ang remedyo dyan, ganito. Huwag kayong magdadagdag ng additional na flour, please, wag. Ang gagawin nyo dyan, magpa-panning method kayo. Ang parang yung nagmamacronage kayo pag gumagawa kayo ng French macaroons, i-spread nyo yung butter dun sa palibot ng pan nyo, dun sa wall. Mga nasa 2 hanggang 3 beses lang. Huwag nyong ikaganon kasi baka mawala naman yung kintab ng chocolate natin. Ginagawa natin yon para bumaba yung temperature ng ating mixture. Lalamig siya na kaunti kasi i-spread siya . Tapos ayun, after nun, pag nagawa nyo na yon, i-rest nyo yung mixture natin ng nasa 8 to 10 minutes. Tapos nun, pwede na tayo mag-preheat ng oven para sabay na sila na-preheat kapag magsasalang na tayo. Pinreheat ko yung oven ko ng 180 degrees Celsius and gagamit tayo dito ng 1.5 ounce na ice cream scooper. Pwede rin naman yung malalaki kung gusto nyo ng medyo mas malaki dito sa magagawa natin. Nakikita nyo, di ba? Nag-hold na siya ng shape, hindi na siya ganun karani. Yun yung epekto kapag nag-panning method tayo at saka na-rest natin yung ating butter. Kapag medyo malalaki yung nagawa nyo dito, syempre mag-a-adjust kayo doon ng baking time.
Siguro instead na katulad ng gagawin natin dito, 7 to 8 minutes lang yung baking time natin. Kapag ka mas malalaki dito, aabot yun ng mga nasa 10 minutes. Yung recipe na to ay makakagawa ng 24 pieces. Said na said yung mixture natin na yon, wala akong tinira. So yun. After baking, syempre malambot pa yan. Huwag nyo munang tatanggalin dun sa pan. Kung wala kayong ganitong mat, pwede rin ang parchment paper panlapat. Okay? Ayan, palamigin muna natin bago natin tanggalin. So, ayan na siya pag malamig na. O, di ba? Pwede nyo siyang gawing sandwich, palamanan nyo ng chocolate ganache or cream cheese, nasa sa inyo na. Pero ito, okay na to, masarap na siya, promise, saktong-sakto yung lasa. Hindi kayo mauunga sa sobrang tamis. And syempre, pinasarap yan gamit yung ating chocolate na Van Houten. And yun na nga mga kalutong tinapay, sana'y nagustuhan nyo yung ating video for today. Kita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!